Arida minamahal sa pinaka-importanting bahin, minamahal atong patilihon pag-ayo, minamahal pulong sa Dios ang atong damo atong mga Biblia, minamahal atong itigdot mga bersikulo, o manindog tang tanan, minamahal agig pagrespeto sa pulong sa Dios, o akong ihatag panahon sa atong live preacher, Padre Perfect Iyas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, our beloved co-preacher, Brother Dino Cuevas. Tayo po manalangin sa ating mahal na Panginoon. Buha pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po kami, tos puso nagpapasalamat, tos puso nagpakumbaba, sa pangunat dalangin ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Linisin mo ang iyong mga puso't isip. Wala kaming magagawa, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat. Siyong banal na salita, sa ganang akin wala akong magagawa. Samahan po kami siyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, alisin mo lahat uri ng mga hadlang, mga pag-alinlangan, gawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Una tigit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdidakila at pagsamba ay tanging siya ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa mga beloved children, sa mga pag-alala, sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear, sa tanang mga kaigsuunan, mga kamanggagawa, beloved co-workers, preachers, beloved ordained preachers, beloved instrumentalists, mga bisita, mga kapatiran, sa lahat ng mga nakaantabay sa ating live streaming, mga live webcast viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iba yung dagat, welcome po sa ating banal na pananambahan. Lalo tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Say praise the Lord. Purihin natin ang ilang Diyos, mga kapatid, at andito na tayo sa napakahalagang bahagi sa ating banal na pananambahan, ang pakikinig sa salita ng Diyos, dahil ito po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. So, i-concentrate po natin ang ating mga sarili, kung mayroon tayong mga bulpin, papel at Biblia. Sundan po natin ang ating mga pag-aaralang kapitulo at bersikulo, mga minamahal. Dito po sa libro ng Mateo, kapitulo 9, umpisan po natin sa 9 hanggang 13. From the book of Matthew, chapter 9, verses 9 to 13. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Mateo, kabanatang 9, ang talata 9 hanggang 13. At pagdaraan doon ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi niya kanya, Sumunod ka sa akin at siya magtindig at sumunod sa kanya. At nangyari na nakaupo na siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan na nagsisirating, nagsisiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At na makita ng mga Pariseo ay sinabi na sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Dapat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangailangan ng mga gamot kundi ang may sakit.
huling talata. Dapat magsaliw kayo sa inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. Palagpagan po natin ang salita ng mahal ng Panginoon. Salamat sa pagbabasa sa salita ng Diyos. God bless you po, our beloved Bible reader. Mga kapatid, napakalalim po ang layunin ng Diyos, ang plano ng Diyos, na hindi masyadong maintindihan at hindi masyadong naunawaan sa mga taong karnal ang pag-iisip. Amen. Ang ating mahal na Panginoon na siyang tumungo doon sa bahay ng maniningil ng buwis. Hindi ibig sabihin na siya ay sumali sa kanilang masasamang gawa. Pero sa tingin ng mga tao, lalo na sa mga leader ng relihiyon, napasama sa kanilang paningin ang ginawa ng Diyos. Na sa pag-akala nila si Kristo ay masama na rin dahil nakipagsalo, sumasalo sa mga maniningil ng buhis at mga makasalanan. Si praise the Lord. Ang sabi ng mga Parisiyo, bakit? Sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buhis at sa mga makasalanan. Hindi pa nakasagot ang mga alagad, narinig na ng Diyos ang sinabi ng mga Parisiyo. Dito makita natin si Kristo ay hindi ordinaryong tao. Alam niya ang lahat ng bagay. Kahit andun sila sa malayo, narinig pa rin sila ng ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin, walang matago sa paningin ng Diyos. Amen? Walang matago sa harap ng Diyos. Kaya po sa atin, mga minamahal, kahit ibulong ng latin sa hangin, ang ating mga dalangin, narinig yan sa ating dakilang Diyos. Amen? Kahit anong lumabas sa ating bibig, mabuting pananalita at hindi mabuti, narinig pa rin ang ating mahal na Panginoon. So ang Diyos ay hindi pwedeng malibak. Hindi pwedeng pagwikaan, lalo na kung hindi maganda. Dahil alam ng Diyos lahat, kahit buhok natin at ang ating mga puso, alam ng ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, hindi o ang mga mabuting pangangatawan lamang ang hindi nangangailangan ng medisina, kundi yung mga may mga karamdaman. Say, praise the Lord. Napakalalim. Masyadong hindi naintindihan sa mga tao ang sinasabi ng Diyos, bakit napunta sa pagamutan yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Kung baga sa Bisaya, dili tanang, so ang mga tao lamang adunay sakit, ang nagkinahanglan og tambal. So katong walay sakit, wa to magkinahanglan og doktor. Amen? Tinuod naman mga igsoon, kinahanglan dahil tag doktor, og wa tay sakit. So katong walay sakit, wa gyud to manginahanglan og mananambal. So hindi sila nangangailangan ng manggagamot. Yung mga walang sakit. Amen? Yung mga may karamdaman at may sakit lamang ang nangangailangan ng gamot. Nangangailangan ng doktor. Say, praise the Lord.
Pero hindi nila alam ang layunin ng Diyos. Kung bakit siya ay sumasalo sa mga makasalanang tao, sa mga maniningil ng buhis. Hindi para siya ay sumali sa kanilang mga masasamang gawa, kundi para sila ay mahila, palabas at makuha mula sa masamang gawain tungo sa pagbabagong buhay para paglingkuran nila ang ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Yun ang purpose ng ating dakilang Diyos. Pero sa atin, mga mananampalataya, kung tayo po'y sumali doon sa mga barkada natin, lalo na sa mga lugar na andun ang mga kalayawan, pag wala tayong ginagawa, wag na lang tayong sumali. Kahit hindi ka uminom, hindi ka humihit-hit, pag makita ka sa mga tao nga kasama kanila at wala kang ginagawa, ang isip nila ay kasama kanila sa kanilang mga masasamang gawain. Say, praise the Lord. Pero kung ang layunin mo ay pumunta ka roon para isangyaw mo ang mayong balita, i-share mo ang Word of God, tulad ng ginawa ng ating mahal na pastor, sila ay pumunta sa Talipaw, Hulo-Sulo, para ibahagi ang salita ng Diyos, para imantala ang kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang tama. Say, praise the Lord. Pero yung iba, pumunta lang roon para magpasunsyo. Pinutulan sila ng kuko. Pinugutan sila ng liig. Yung pastor ng Jehovah, yung pare, Father Gallardo, bangkay na umuwi. Dahil sa pag-akala nila, kayang-kaya nila ang mga rebuilding Muslim. Pero ang ating mahal na pastor ay pumunta roon. Baon-baon nila ang grabe, di matatawarang sakripisyo. Dala ang ebanghelyo para ibahagi sa mga taong hangal ang bituka doon sa lugar ng Abu Sayyaf. Sila'y nagtatagumpay dahil sinasamahan sila ng ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Yon ang pinapakita ng ating dakilang Diyos kung bakit siya'y sumasalo sa mga maniningil ng buhis at sa mga makasalanan dahil mahalaga sa Diyos ang mga taong mga makasalanan. Hindi sila tinatakwil ng mahal na Panginoon tulad ng iba. Nabasa natin, mga kapatid, parang inaayawan nila ang ating mahal na Panginoon na sumasalo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasasala. Sino? Yung mga parisiyo, leader ng relihiyon. Amen? Ayaw nilang maligtas ang mga makasalanang tao. Pero ang ating dakilang Diyos, ito po ang layunin kung bakit siya'y naparito sa lupa para hanapin ang mga karnirong nangawala at dalhin sa buong katotohanan sa dakilang gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag-usapan natin yung doktor at saka gamot. Dahil nabanggit dito, ang sabi ng Biblia, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. Hindi nangangailangan ng gamot, kundi yung mga may karamdaman lamang, mga kapatid. Maraming mga biyasang doktor, mga galing, matalino, na talagang alam nila lahat ng medisina, pero hindi nila kayang pagalingin ang lahat ng karamdaman ng tao. May limitasyon lamang ang kanilang kakayahan. Amen? Say, praise the Lord. Mga dalubhasang doktor galing sa ibang bansa, pumunta dito sa Pilipinas para pinag-aralan nila kung paano pagalingin ang mga karamdaman
Pero alam niyo po, mga minamahal, marami dito sa mga bisita, mga baguhan pangkapatiran na hindi alam. Maraming karamdaman ditong tinanggihanan ng doktor. Wala nang pag-asang gumaling. Halos ubos na ang kanilang pera, ang kanilang mga ari-arian. Bininta na nila, pinirinda na nila. Walang kagalingan ang kanilang mga karamdaman. Subalit kung sila'y napadako sa totoong gawain, mga kapatid, sila'y panagaling ng ating mahal na Panginoon. Dahil nandito sa totoong gawain, ang dakilang manggagamot. Amen? The great physician, the great healer, the great provider, amen? The great Savior, dito, ating matagpuan, mga kapatid. Bakit sinasabi natin the great healer, the great physician? Lahat ng karamdaman ay kaya niyang pagalingin. Say praise the Lord. Maliban lang sa mga itinakda. Amen po ba? Oh. Baka mag-question ang iba, bakit mayroong kinuha ng mahal na Panginoon? Dahil sila po'y tinakda na ng ating dakilang Diyos. Nakamit na nila ang tagumpay. Amen? Say praise the Lord. Pag ang Kristiyano'y kinuha ng ating mahal na Panginoon, sila'y nagtatagumpay na sa kanilang buhay mananampalataya. Sa harap ng ating mahal na Panginoon at tinatanggap na nila ang gantig putong ng ating dakilang Diyos doon sa kalangitan. Say praise the Lord. Lahat ng karamdaman ay kayang pagalingin ng Diyos maliban lang sa mga nakatakda. Amen. Say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroong dalawang uri ng karamdaman, mga kapatid, na hindi alam sa mga dalubhasang mga manggagamot. Ang kaya lang nila pagalingin ang pisikal. Pero may isa pang hindi nila alam at wala silang kaalam-alam kung paano nila pagalingin ang karamdaman. Karamdamang pisikal at karamdamang espiritual. Walang ibang makapagbigay lunas pag ang isang tao may karamdamang espiritual, kundi ang Diyos lang, mga kapatid. Amen? Siyang tinatawag nating the great healer, the great physician, dahil magawa lahat ng ating mahal na Panginoon, magpapagaling sa ating pisikal na karamdaman at magpapagaling sa ating espiritual na mga karamdaman. Kung ang isang may sakit ang nagkailangan ng gamot, mga kapatid, sabihin natin lahat ng tao ay nagkailangan ng Diyos. Amen? Kaya hindi lang ang lahat nagkaroon ng pisikal na karamdaman, bagkus ang lahat ng tao, bata man o matanda, ay nagkaroon ng espiritual na karamdaman. Dahil ang lahat ay nagkasala, walang matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Roma 3:10. Kaili po. From the book of Romans, chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Roma, Kabanatang 3, ang talatay 10. Gaya ng susulat, walang matuwid, walahit kahit isa. Amen. Amen. Wala kahit isang matuwid sa harap ng Diyos dahil ang lahat ng tao'y nagkakasala. May doktor bang pwedeng magpapagaling sa kasalanan ng tao? Kahit gaano kadalubhasang doktor, puntahan mo. Hindi sila makapagresita
Paano ka baguhin yung pagkalasinggiro mo, pagkababaero mo, pagka-chain smoker mo, pagka-drug addict mo, hindi kaya nilang baguhin, walang resita. Galing sa ospital, galing sa mga dalubhasang doktor. Walang ibang makapagbago ng buhay ng tao. Dahil ang kasalanan ito ang sakit na espiritual na kumakalat sa mundong ibabaw, na pumapatay ng katawan at pumapatay sa kanilang mga kaluluwa at bumubulid nga doon sa kalayo ng imperno. Say, praise the Lord. Walang ibang makagawa kung dili ang Diyos lang. Amen? Kaya, kung ang taong may karamdaman na kailangan ng gamot, sabihin natin, lahat ng tao ay nagkailangan ng Diyos. Nangangailangan ng Diyos. Dahil ang lahat ng tao ay nagkakasala at walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Say, praise the Lord. At ang taong nagkakasala, kandidato sa katagat-dagatang apoy ng imperno. Roma 6:23. Kindly po. From the book of Romans, chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Roma, Kabanatang 6, ang talata 23. Dapat ngayon may laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo mayroong inyong bunga sa kababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Say, praise the Lord. Talaga? Ang mga tao ay kontento na sa kanilang buhay. Buhay mayaman. Namuhay sa kasalanan. Hindi nila alam. Sa bandang huli, sila ay ibubulid doon sa kadagat-dagatang apoy ng imperno. Wala man silang karamdaman pisikal. Dahil pag mayroon silang karamdaman, pumunta sila sa doktor, marami silang pera. Pero ang kanilang espiritual, talagang may kangrena. Sakit na walang kagalingan. At walang ibang magpapagaling. Walang ibang napakadalubhasang manggagamot. Manggagamot sa pagkaramdamang pisikal. Manggagamot lalo tigit sa lahat sa karamdamang espiritual. Ang ating mahal na Panginoon lamang, mga kapatid. Pagtanggapin natin si Kristo na ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay, mga minamahal, doon kabaguhin ng Diyos ang kagalingan ng karamdaman at ang pagbabago ng buhay mo ay makamtan mo dahil si Kristo ang lunas. Say, praise the Lord. Dito umiiral ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo makasalanan, tayo ang dahilan kung bakit siya'y naparito sa lupa. At hinahanap niya ang mga karnirong nangawala. Ang sabi ng Biblia, magsihayo kayo at pag-aralan ninyo ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Basahin natin ang Matthew 9:13. From the book of Matthew, chapter 9, verse 13. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Matthew, Kabanatang 9, ang talata 13. Darapat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag na mamatuwid, kundi na mga makasalanan. Amen. Palakpakan mo natin ang salita ng Diyos. I will have mercy and not sacrifice. Napakalalim ang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Maraming nagsisilos. Bakit hindi sila?
mga kapatid, ang dahilan kung bakit naparito ang mahal na Panginoon. Kung bakit ang mga makasalanang tao, dahil tayong lahat ay makasalanan. Walang pwedeng mag-claim na sila ay perpekto na. Lahat tayo may mga kahinaan. Nagkakasala, mga kapatid. Kaya dahil rito, mga minamahal, tayo ang dahilan. Habag ang ibig ng Diyos, hindi hain. Amen. Say, praise the Lord. Umiiral ang pag-ibig ng Diyos. Pantay-pantay sa lahat ng tao. Amen? Makasalanan ka man, paghanda kang manikluhod sa Diyos, paghanda kang magpakumbaba sa Diyos, paghanda kang tanggapin mo si Kristo, mga kapatid, walang kasalanan, mga minamahal, na makikita ng Diyos sa iyo. Lahat ay papatawarin ng ating mahal na Panginoon. Kahit gaano kaitim ang kasalanan mo, kaya kang paputiin tulad ng balahibo ng nibi, tulad ng karnero, mga kapatid. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, pag ikaw ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, pag ikaw ay tumanggap sa ating dakilang Diyos, kaya kanyang tanggapin na tulad ng tunay na anak. Amen? Say, praise the Lord. Isang malaking katuwaan para sa atin. Hindi tayo karapat-dapat. Pag ating tanggapin si Kristo, galing tayo at mula sa makasalanang buhay, tayo ay tinawag ng Diyos at tinanggap na tunay niyang anak. Magmamana sa buhay na walang hanggan. Say, praise the Lord. Last verse. Juan 1:12. Kindly po. From the book of John, chapter 1, verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Amen. Juan, Kabanatang 1, talatay 12. Dalabat ng lahat na sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng kaparapatang maging mga anak ng Diyos sa makadibagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Lahat tayo magbigay palakpak sa ating mahal na Panginoon. Dapat tayong magalak. Dapat tayong sumisagasig sa paglilingkod. Dapat tayong lumigaya sa ating pananampalataya, mga minamahal. Sa lahat na tumanggap, lahat na lumapit, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, pag pinagkalooban niya sila, karapatang maging mga anak ng Diyos. Nasa matuwid bagay ang nagsampalataya sa kanyang pangalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Noon tayo'y galing sa kadiliman, anak ng kadiliman. Wala tayong kalam-alam paano natin sambahin ang Diyos. Wala tayong kalam-alam paano natin purihin ang mahal na Panginoon. Wala tayong kalam-alam paano natin paluguran ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Dahil sa habag at awa ng Panginoon sa atin, mga minamahal. Tungod sa kaloy sa Ginoo, nandito ta ngayon, mga minamahal. Nagiging tunay na anak ng ating dakilang Diyos at magmamana sa buhay na walang hanggang na ipanangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Tayo po'y magbubulay-bulay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Bagamat tayo may hindi karapat-dapat sa harap ng ating dakilang Diyos. Habag ang ibig ng Diyos sa atin. Hindi hain. Nagsakripisyo ang Panginoon para tayo maligtas, mga minamahal. Isinuko niya ang kanyang buhay para sa atin, mga kapatid.
Nagsakripisyo ang mahal na Panginoon. Nagula sa kanyang banal na dugo para tayo'y malinis sa ating mga kasalanan. Ngayon tayo'y pinatawad na. Ang ating espiritual na mga karamdaman ay pinagaling na ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Ang ating dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Habang umawit ang ating mga choir, mga kapatid, tayo po'y magbubulay-bulay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pasalamatan ng Diyos natin pong natagpuan ang dakilang manggagamot. Hindi lang pisikal ang kanyang pinagaling sa atin, pati ang ating espiritual na mga karamdaman ay pinagaling ng Diyos. Hallelujah! Tayo po ay pinatawad ng ating mahal na Panginoon. Binago ang buhay natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord.